Welcome to Learners Math TV. In this video, we are about to identify a quadratic function from a given equation. Construct a table of values for a given quadratic function. Illustrate the graph of a quadratic function using a table of values. And describe the shape and features of the graph of a quadratic function. Sinasabi na ang mga Babylonians, Greeks, and Indians all contributed to the understanding and solution of quadratic equations or the concept of quadratic function. Ginagamit ito sa maraming bagay gaya ng pag-construct ng mga bridges. Pero ito ang mas interesting. Here's the role of quadratic function in information technology. Quadratic function model parabolic curves which appear in signal strength and antenna design. Okay, familiar kayo dito sa picture na ito. Ito yung tinatawag nating satellite dish. Ayan. So may kinalaman dyan ang quadratic function. Data transmission, optimization, physics of wave propagation, and wireless communication. Wala tayo gumagamit ng internet through our cell phones, tablets, laptops, okay, lahat yan, nakikinabang tayo dyan. Used in computer graphics, path optimization, and machine learning algorithms. Important in error correction and data compression algorithms that improve internet communication. Kaya pwede nating masabi ngayon na quadratic function is a valuable part of the mathematical toolbox that makes modern technology more accurate, efficient, and optimized. Without them, we might still have cell phones and internet, but they might work differently or not as well. What is a quadratic function? It's a type of polynomial function of degree 2. It is defined by the general form f of x is equal to ax squared plus bx plus c. As an example for that, ayan. Halimbawa, ito yung f of x is equal to x squared plus 2x plus 1. That is a quadratic function. Ang highest exponent kasi na makikita nyo dyan ay 2. Ito, yung exponent ng variable x. Ayan. Halimbawa naman, ganito naman yung ibinigay. Example for that is f of x is equal to x squared plus 2x. So wala siyang constant term. Yan ay maiko-consider pa rin natin na quadratic function. Next is, paano naman kung wala naman siyang linear at saka constant term? Example for that is y is equal to x squared. O bakit biglang naging y? So parehas lang yon, yung function of x can also be written as y. Diba? Pwede ring y or f of x. Halimbawa, paano naman kung wala naman yung linear term, pwede rin. So, ang meron lang ay quadratic term at saka constant term doon sa ating equation. Yan. So, y is equal to x squared minus 1. Huwag kayong makukonfuse. Yan ay quadratic function pa rin. Okay. So, matututunan natin on how to determine if the given equation is a quadratic function or not. So, let us continue. Meron tayo ditong table of values ng x and y or the f of x. So, yung variable x ay tinatawag nating independent variable at yung f of x or y is the dependent variable. Ano ibig sabihin niyan? Okay, halimbawa, meron tayo ditong given quadratic function na y is equal to x squared. If we're going to put 0 as the value of our independent variable, the value of x, diba, is 0, what will be the value of y? Okay, so that is 0 squared, y is equal to 0 squared, so y is also equal to 0. So ngayon, ang ibig sabihin ng independent at saka dependent variable is the cause and effect. Ibig sabihin, kung ano yung ating input, yung cause, magkakaroon niya ng effect doon sa output.
yung kalalabasan. Okay? So, halimbawa naman, kung lagyan natin ng value ng x na 1, ano naman ang mangyayari? If x is 1, y is equal to 1 squared. So, y is equal to 1. So, 1 din ang magiging y natin. Tignan naman natin kung 2 ang ilagay natin. Ano mangyayari? Ayan na. So, magiging y is equal to 2 squared. It means y is equal to 4. So, yun ang naging effect. Nung naglagay tayo ng 2, as the value of y, the effect is it becomes 4, yung y. So, yan yung pagkakaiba ng independent at saka dependent variable. Yun yung ibig sabihin. So, another one. Okay, kung negative naman ang ilagay natin na value ng x, so negative, so y is also 1. Yan. Kung negative 2, y is 4. Ayan. So, yan yung magiging mga value ng y. Nakadepende siya. Kaya nga siya tinawag na dependent variable. Ang value ng y or f of x ay nakadepende kung ano yung input natin na value ng x. So, if we're going to put that in a graph, i-plot natin, ano? So, this is x-axis and the y-axis. So, itong red dot, it represents the coordinates of, di ba, 0, 0. Ito, 0 ang x, 0 din ang y. Then, dito naman, 1 ang x, 1 din ang y. Ito, dito naman, 2 ang x, 4 ang y. Ano, 1, 2, 3, 4. So, 2 ang x, 4 ang y. So, dito naman sa kabila, kung negative daw ang x, ang y ay positive 1. Kung negative 2 naman ang x, dito, ang y naman ay positive 4. So, if we're going to connect all the dots, ayan, yan ang ating mabubuo. And that is the graph of a quadratic function. Yan yung tinatawag nating parabola. So, ang tawag sa graph ng quadratic function ay parabola. Sinasabi by this statement na if the highest exponent of the independent variable x is 2 and the highest exponent of the dependent variable is 1, then an equation is a quadratic function. So, ito yung statement na magagamit natin for us to determine kung ang given equation by quadratic function or not. So let us have a practice on this. Yung number 1, of course, yan ay quadratic function. Ang independent variable natin na x ay 2 ang kanyang exponent. Yan ang highest exponent niya. At yung y naman ay 1 lang ang kanyang exponent. And then, ito namang number 2, of course, masasabi pa rin natin na yan ay quadratic function. Okay, bakit? Ang kanyang exponent, ang highest exponent ng independent variable is just 2 at ang exponent ng ating f of x ay only 1. Then, dito naman, kaya hindi natin masabi na siya ay quadratic function. It is not a quadratic function. Bakit? Kasi ang variable x ay walang exponent na 2. Ayan. Dito naman, sa number 4, masasabi natin na yan ay quadratic function. Kasi kapag i-multiply natin yan, yung quantity x minus 2 times quantity x plus 5, ganito ang kalalabasan niya. Y is equal to x squared plus 3x minus 10. So, yan ay may consider natin na quadratic function. Dito naman sa susunod, ayan, mapapansin ninyo na yung ating independent variable x ay merong exponent na 3. That's not x squared, that is x cubed. Kaya masasabi natin that it's not a quadratic function. Then, dito naman sa kasunod, hindi pa rin siya quadratic function. Bakit? Ang exponent niya ay yung x. Okay, baliktad, di ba? Okay, hindi pa rin siya quadratic function. And how about the last one? Hindi pa rin siya quadratic function. Bakit?
Okay, ang independent variable niya ay may exponent na 2 pero ang dependent variable niya dapat 1 lang ang exponent niya. Kaya hindi pa rin natin masasabi na yan ay quadratic function. Okay, this time naman we're going to construct a table of values from this given quadratic function. F of x is equal to x squared plus 2x plus 1. So, let's say, ito na yung ating mga given values of x. Ayan. Ano kaya ang magiging outcome as the value of our y or f of x? So, let's say, unahin natin if x is 0. So, that is 0. Pinalitan natin ng 0 ang lahat ng variable x. So, 0 squared plus 2 times 0, 0. So, ang matitira dyan ay 1. So, f of x is just equal to 1. Yeah. Then, how about kung ang f of x ay 1? 1 times 1 is 1, 2 times 1 is 2. So, 1 plus 2 plus 1, that is equivalent to 4. Ayan. So, 4 naman ang naging outcome dito. Okay, how about kung 2? Ayan, palitan natin. F of x is equal to 2. So, maging 2 times 2 is 4, then 2 times 2, 4 din dito. 4 plus 4 plus 1. So, that is equivalent to 9. Ayan, kaya 9 ang naging outcome dito. Okay, paano naman doon sa kabilang side, yung negative 1? Ayan, negative 1. So, negative 1 times a negative 1 is a positive 1. Tapos ito ay negative 2. 2 times negative 1, negative 2. 1 plus negative 2 is negative 1. Negative 1 plus 1. So, that is equivalent to 0. Ayan, o, diba? 1 minus 2 is negative 1. Negative 1 plus 1 is equal to 0. So, kaya kinakailangan, well-versed ka na rito sa addition and subtraction of integers. So, kung hindi pa, punta tayo sa description at nandun ang link para sa video lesson on how to subtract or add signed numbers. Ayan, next. 0 yan. So, ang next natin, if x negative 2, so magiging, ayan. So, negative 2 squared is positive 4. Then, 2 times negative 2 is negative 4 plus 1. So, 4 minus 4 is 0. Matira dyan ay 1. So, f of x is equal to 1. So, magiging 1 ang ating outcome dito. Okay. Paano naman kung negative 3 ang ating x? Ayan. So, if it is negative 3, magiging negative 3 squared is 9. 2 times negative 3 is negative 6. Then, plus 1. So, that is 3 plus 1. So, yan ay magiging 4. Diba? 9 minus 6 is 3. Then, plus 1, it is equal to 4. So, magiging 4 ang outcome if x is negative 3. How about if x is negative 4? Ayan. Pinalitan natin ang negative 4 ang lahat ng variable x. So, ang mangyayari dyan ay, so, negative 4 squared is 16. Then 2 times negative 4 is negative 8 plus 1. So 16 minus 8 is 8 plus 1. So that is equal to 9. So ang outcome ng y is 9. Okay? Kapag ang x ay negative 4. Okay, dahil nakumpleto na natin yung ating table of values, ito na lahat, yung ating mga nakuhang outcome. Okay. Gawin naman natin ngayon ay i-plot naman natin ito sa graph. Diba? Para matuto tayo kung paano natin i-graph ang table of values. Ayan. Okay, so let us have our x and y axis. Okay, yan yung ating mga grid lines. Ayan. So, una, yung 0 ang x, then y is 1. Ito yun. 0 and 1. Then, susunod, i-plot naman natin yung 1, 1, and 4. Ayan, 1 and 4. Ito naman yun. Then, next is yung 2. 2 ang x, and ang y ay 9. Ayan.
Then next is, dito naman tayo sa kabila. Ang x ay negative 1 dito, tapos 0 ang y. So, nandito lang siya. Okay, 0 ang y. Na negative 1, tapos hindi gumalaw ang y dahil 0. Tapos, sa negative 2 naman, ito yung negative 2 na x, ang kanya namang y ay 1. So, nandito naman yan. Ayan. Nandito naman sa tapat ng 1. Tapos, itong negative 3, dito ang x. Okay, dito naman ang tapat niyan, yung 4. Ayan, dyan naman mapupunta yan. Ito. Ayan. Tapos, yung negative 4 naman ng x, doon naman ang tapat niya. Dito. Ayan. Ayan, dito. Ayan. Ayan naman yung magiging coordinates niya. Yung points niya. So, pag pinagdugtong-dugtong natin lahat ng mga points na yan, na i-plinat natin, okay, so yan, makakabuo tayo ng, anong tawag natin dyan? Sa graph ng quadratic function, that is a parabola. Ayan. So, dyan sa parabola, merong mga parts yan na dapat nating matandaan. Una, yung tinatawag nating vertex. Ayan. Ito yung vertex natin. Ayan. So, ang location, pag tinatanong tayo, ano ba ang location ng vertex? Ayan. Ang coordinates niyan o yung location ay nandun sa negative 1 tapos 0. Sabihin, negative 1 yung x at yung y ay 0. That is the location of our vertex. Ayan. Tapos, dapat din natin alamin o matandaan kung nasaan yung axis of symmetry. Nasaan ba yung axis of symmetry na yan? Ito naman yan. Yan, yung broken line na yan na nagpa-pass through doon sa vertex. Sabihin yung dumaan doon sa vertex niya. Okay? So, pag tinanong ka, what is the equation of the axis of symmetry? So, ang equation niya ay x is equal to negative 1. Bakit x is equal to negative 1? Kasi doon siya dumaan sa vertex. Eh, ang vertex natin, yung x dyan ay negative 1. So, x is equal to negative 1 ang equation ng axis of symmetry. Ayan. Yan ang dapat natin tandaan dyan. Ayan. Ito yung ating axis of symmetry. Then, tandaan din natin that if the parabola opens upward, kasi may parabola na it opens downward. Ibig sabihin, kung ito yung vertex niya, pag ganun, pababa naman yung opening niya. So, tandaan natin dito sa example natin, ang parabola rito, it opens upward. Kaya, masasabi natin na the vertex is at minimum point. Ibig sabihin, itong point na to, itong vertex na to, nandun siya sa minimum point. So, ibig sabihin, yan na yung pinakamababa, di ba? Na ano niya, na location ng point na yan. Hindi na siya pwedeng bumaba dito pa sa baba. Yan na yung pinakamababa. Kumbaga sa lahat ng set of points ng parabola na yan, di ba maraming points yan? Dito maraming points, yung parabola hanggang doon. So, maraming points. So, ang minimum point niya, yung vertex niya ay nasa minimum point. Ayan, kapag ang parabola opens upward. Kapag naman ang parabola opens downward, syempre, ang pinakamataas naman, yung vertex naman, nandun naman sa kanyang maximum point. Tandaan na, maximum point naman kapag ang parabola opens downward. Ayan, nandun siya sa maximum. So, mamaya, bigyan natin yan na example. Ngayon, kung ang tanong naman ay yung tungkol sa domain, okay, ng quadratic function. So, pag sinabing domain, ayan yung mga value ng x. So, ang domain mo ay ibig sabihin, yan yung mga value ng x. The possible values of x. Ano ba yung mga yan? Okay, kung mapapansin natin, ang domain natin dyan ay x is equal to all, di ba? The set of all real numbers. Bakit? Kasi kung mapapansin mo, itong parabola na to, both of them, meron siyang axis of symmetry na tinatawag.
Di ba? Ibig sabihin yan, kung ano yung distance mula rito papunta ron, yun din ang distance papunta ron sa kabila. So yan, hanggang yan ay up to infinity, pataas ng pataas yung ating parabola, kabilaan. So, ibig sabihin, nasasakop niya ang lahat ng mga real numbers from negative to positive infinity. So, halimbawa ito, 0, 1, 2, 3, and so on and so forth. Pwede pa natin dugtungan yan up to the positive infinity. Dito naman sa kabila up to the negative infinity. So, ibig sabihin, ang domain ng parabola, so ibig sabihin, pwede yung bumuka ng bumuka up to infinity, yung parabola na yan. So, the domain is all, the set of all real numbers. Yan yung ating domain. Ngayon, pag ang tinatanong naman sa iyo ay yung range. Okay, yan naman yung mga possible value ng y. So, ano naman yun? Y is greater than or equal to 0. Kung papansin natin, ang y natin dito sa vertex ay 0. Itong ating vertex, ang pinagbabasihan ng ating range. Okay? So, ang range natin, it could be equal to 0 or greater than 0. Bakit? Ang opening kasi natin upward eh. Ibig sabihin, lahat lang ng value ng y ay lahat lang ng positive. Lahat pataas. Yan, pataas. All the values of y must be positive. Kaya, ang range natin ay y is greater than or just equal to 0. Now, there is one more thing to observe, the effects of the value of a. Ano ba yung mga observe natin? Okay, let's say, meron tayo ditong Cartesian coordinate. Okay, at meron tayong given quadratic function y is equal to x squared. So let us observe, sabi rito, when a is greater than 0, the parabola opens upward. So we all know that this is a parabola and it opens upward because the value of our a is 1. So that is greater than 0. So ganun pala no, ang ating ma-observe. Ngayon, kung i-observe natin, pagalawin natin yan. Ayan. So, anong napansin natin nung naging 2 or 2.0 yung x squared? Nung lumaki yung absolute value. Sabi rito, larger absolute values of A make parabola narrower. So, nagiging makipot yung parabola habang tumataas o lumalaki yung value ng A. So, yun yung ating ma-observe. So, halimbawa dito, positive or negative 2. It's either positive or negative 2. Yan ay kikipot ng kikipot. Okay? So, ano pa yung ma-observe natin dyan? Hop. Nung naging 0.5 naman siya, mas naging maliit yan kaysa sa 1. 0.5 means 1 half. So, ano naman nangyari? Smaller absolute values of A make parabola wider. Ayan, bumubuka naman siya ng bumubuka kapag yung absolute value naman ng A ay lumiliit. Ayan naman ang nangyayari. So, tuloy natin. Observation. Hop. Nung naging negative naman ang value ng A, tama yung sinasabi rito na when A is less than 0, so it means if it is a negative number, the parabola opens downward. So, doon pala nangyayari na yung parabola natin ay tumataob. Ibig sabihin, kanina nakatihaya, it opens upward. Pag naging negative ang value ng A, tumataob naman o it opens downward. So, yun yung dapat nating ma-observe. This time, maaaring ikaw muna ang gumawa. Maaaring ikaw muna ang mag-fill out ng given table of values ng quadratic function na ito, negative x squared plus 2x plus 1. Then later on, you can check if your work is correct. Okay? So, after doing your practice, tignan natin kung tama ang iyong ginawa. Ayan. If 0 ang value ng x, ang magiging f of x mo must be equal to 1. Ayan. Kung naman 1 ang value ng x, ayan, ang f of x mo naman ay 2. Kung
Kung naman ang value ng x, ang f of x ay equal sa 1. Okay? Ngayon naman, kung negative 1 naman ang value ng x, ang f of x naman ay magiging negative 2. Ayan. Paano naman kung negative 2 ang x? Ang f of x naman ay magiging negative 7. Ngayon, kung ang x naman ay negative 3, ang f of x naman natin ay negative 14. Kung ito naman ay negative 4, okay? Lastly, kung ang x natin ay negative 4, ang f of x naman natin ay dapat negative 23. Ayan. So, kung tama ang lahat ng iyong mga ginawa, ang mga values na nakuha mo dyan, it means to say, you really understand how to do it. Kung hindi naman, maaaring nagkakaroon ka pa ng difficulties sa 4 fundamental operation of signed numbers. Kaya, nasa description ng link ng video lesson on how to add, subtract, multiply, and divide. Okay? Signed numbers. Kaya pag-aralan mo muna yung video lesson na yon para yun kasi ang pinaka-basic, okay? The foundation of this lesson. Kasi kung yun ay wala ka pang mastery doon, do not be surprised kung mahihirapan ka rito. Now, if we're going to graph this table of values, ito yung magiging itsura niya. Ayan. So, ito yung ating 1 and 2. 1 ang x, 2 ang y. Tapos, ito naman yung 2 and 1. So, 2 and 1. Etong point naman na to, ito yung negative 1 and negative 2. Ito naman yung negative 2, yan, and negative 7. Ito naman yung negative 3 and negative 14. Then lastly, yung negative 4 at saka yan, negative 23. Ayan yun, no? Negative 4, tapat, negative 23. Ayan. This time, maalamin natin yung location ng vertex, kung ano ba ang opening ng ating graph. Yung equation of the axis of symmetry, the vertex is at the minimum or at the maximum point. Yung domain at saka yung range ng ating given quadratic function at yung ating table of values and based on dito sa ating graph. Okay, now yung ating vertex ay makikita natin sa kanyang location. Ang kanyang coordinates ay 1, ang x, ang y ay 2. So, ayan siya, di ba? So, ito ang ating coordinates ng vertex. Ayan. So, when it comes to the opening of the graph, obviously, it is downward. Kita naman natin na nakataob yung ating parabola. Ayan. So, kahit naman wala yung graph, since we already discussed that kanina, sinasabi natin na kapag ang value ng a ay less than 0 or if it is a negative, kung ang a ay negative, so ang graph natin dyan opens downward. Yan ay nakataob. So kaya kahit di mo makita ang graph, pag nakita mong negative ang value ng A, so the opening of the graph is downward. Now, about the equation of the axis of symmetry, kung titignan natin, yung ating kasing vertex ay nasa 1 and 2. So ang x natin ay 1. Yun ang magiging basehan natin kung anong equation ng axis of symmetry. So dahil ang ating axis of symmetry, yung red line na yan, ay nag-pass through doon sa vertex. At ang x o ang value ng x ng vertex natin ay 1. So it means to say the equation of the axis of symmetry is x is equal to 1. Then, now since ang ating opening ng graph ay downward, so ang ating vertex ay nandun sa pinakamataas.
nandun sa tuktok. So kaya masasabi natin na the vertex is at the maximum point. Tandaan, kapag ang opening ng ating graph ay downward, ang ating vertex ay nasa pinakamataas o nasa tuktok. Kaya the vertex is at the maximum point. Okay? Unlike yung kanina example natin, it opens upward, kaya yung vertex natin doon is at the minimum point. Ngayon naman, tungkol sa ating domain, lagi naman ang answer natin dyan is, okay, x is equal to set of all real numbers. Ang domain natin, uli, ay ang mga values ng ating x. So, habang ang ating parabola ay nagko-continue, kumbaga pabuka siya ng pabuka, nasasakop niya ang lahat ng real numbers from negative to positive infinity. Then, ang range naman natin, since tayo ay nasa maximum point, nandun sa taas. So, tingnan natin ang value ng ating y dyan. Ang value ng ating y dyan ay 2. Diba? Yung f of x natin ay 2. So, therefore, ang ating y is equal to 2 or less than 2. Kasi pababa na ng pababa yan eh. Lahat ng value ng y dyan ay nandito na sa mas mababa kaysa sa 2. So, ang range natin ay nagsisimula sa 2 pababa. So, it means y is equal or less than 2. That is the range of our quadratic function. O, laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.